Unahin na po natin ang balita tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong po ngayon si Pastor Kibuloy at 4 na kapwa niya akusado sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Doon sila dinala mula sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City matapos sumuko kasunod ng ultimatum ng mga otoridad. Balita hatid ni James Agustin. Bantay sarado ng mga pulis ang convoy na sakay si Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang kapwa niya akusado na lumabas sila sa Villamor Air Base sa Pasay. Pasado 9 kagabi nang dumating ang convoy sa Camp Crame sa Quezon City at dumiretso sa PNP Custodial Center. Nasundan ito ng kumpirmasyon ng PNP na sumuko sa KOJC compound sa Davao si Pastor Kibuloy at 4 na iba pa. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30. Mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Ayon sa PNP, 1:30 ng hapon kahapon nang magkaroon ng negosasyon para sa pagsuko ni Pastor Kibuloy. Kasunod ito na ibinigay na 24 oras na ultimatum ng pulisya. Nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at 4 pa. Sa tanong na kung saan nga ba nagtago si Pastor Kibuloy, sabi ng PNP, I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito. pagdating sa Custodial Center, isinilbi ang mga warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy at 4 niyang kasamahan. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. Isinailalim din sila sa booking procedures, physical at medical examination. 3 sa kanila ang tumaas ang blood pressure, pero tumanggi ang pulisya na tukuyin kung sino-sino. Nag-okay naman na po, binigyan po sila ng gamot ng ating mga doctors, particularly yung para po sa pagtaas po ng BP. After a few minutes naman po ay in-examine po sila uli ng mga doctors and nurses at okay na po sila. Natapos na po yung booking, natapos na po yung inspection ng mga gamit nila. Kaya kami ay aalis na dahil magpapahinga na po sila at dinala na po sila doon sa mga kwarto na intended po para sa kanila. Tinanong din namin ng pulisya kaugnay sa selda kung saan nakapiit ngayon si Pastor Kibuloy at 4 na iba pa. Basta ang masasabi ko lang po, nandun na po sila ngayon sa area kung saan po sila magpapahinga para ngayong gabi po. Inihanda na ng CIDG ang mga dokumento para sa isasagawang return of warrant sa Quezon City RTC at Pasig RTC. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong hawak na ng pulisya si Pastor Apollo Kibuloy, naniniwala si Senador Risa Ontiveros na mananagot sa batas ang pastor. Ayon kay Ontiveros, abot kamay na ang hustisya para sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na naging biktima umano ni Kibuloy. Patuloy raw ang investigasyon ng komiteng pinamumunuan niya. Git naman ang abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, sumuko si Kibuloy para matigil na ang anyay karahasan sa KOJC compound. Patuloy raw ang mga legal na hakbang ng mga abogado ni Kibuloy kaugnay ng mga hinaharap niyang kaso. Update po tayo sa sitwasyon sa Senado. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, narito na nga tayo sa Padilla Room ng Senado at kapapasok lamang nitong si dismissed Mayor Alice Go at siya ay nakaupo na doon sa kaharap mismo ng mga nasa harapan at tagiliran ng mga resource person at saka ng mga senador. Ilang upuan lang mula sa kanya, nandun naman si Sheila Go. Ito yung inakala ng marami na kapatid niya pero clarify nila later on na hindi sila blood related pero lumaki sila na parang magkapatid. Yan. Sinasabi daw ni Sheila kahapon sa kanyang abogado na excited sa
sinabi ni Alice Go kahapon sa kanyang abogado na excited siya na makita si Sheila. Pero nung sila yung magkita dito, nagtinginan lang sila. No? Hindi sila naglapit o nagyakapan. At sila ay tahimik na nakaupo lamang sa kanilang mga upuan. Nakamask po si Alice. Nung dumating sa kanina dito, Connie, maaga pa lang, no, pasado mga 8:30 ng umaga bago mga alas 9, ay dumating siya. Siya ay naka-Kevlar helmet, naka-bulletproof vest, at nakabalot yung kanyang kamay, no, ng itim na parang jacket. Indikasyon na nakaposa siya. Tapos dinala siya sa holding area at ngayon parang nanatili siya doon ng halos isang oras din at saka siya dinala ngayon dito sa loob ng Padilla Room. Pero ang nakikita natin dito, hindi na siya nakaposas. No? Yung kamay niya ay nakapasok lang doon sa kanyang bulsa at kinakausap niya yung kanyang mga abogado. Yan. So, kompleto na rin yung mga senador. Narito yung chairperson ng subcommittee na si Senadora Risa Ontiveros at sina Senador Jinggoy Estrada, Villanueva, J.V. Ejercito, Sherwin Gatchalian. So far, yun yung natatanaw natin mula sa ating vantage point. Connie? Yes, Sandra, ano ba ang nakikita natin ngayon na mood naman itong si dismissed Tarlac Bamban Mayor Alice Guo? Unlike dun sa mga naunang nakita natin na medyo parati siyang nakangiti. Of course, di natin makikita dahil naka-face mask siya. Pero yung kanyang overall na demeanor, kamusta? Ayan, ibang-iba, Connie, ibang-iba doon sa ating nakita, no, nung ikaw nasunduin siya sa Indonesia na parang napaka-busy, parang ang saya. Ngayon, masasabi natin na tahimik siya, most of the time nakatungo, maliban na lang kung kinakausap ng kanyang abogado. Ito, Connie, nagsisimula na yung pagdinig. Connie? Alright, maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kasunod ng pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy, kalmado na ngayon ang sitwasyon sa KOJC compound sa Davao City. Umalis na ang mga pulis na naka-duty sa pagbabantay roon habang nagsagawa naman ng prayer rally ang miyembro ng KOJC. Balitang hatid ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nang hawak na ng mga otoridad, si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Ito na yung mga kapulisan, dahan-dahan na po silang nagpo-pull out. Nag-alisa na ang mga nakadeploy na mahigit 2,000 pulis. Kabilang sila sa mga nagbantay sa KOJC compound sa Davao City mula pa noong August 24 para silbihan ng warrant of arrest si Pastor Kibuloy at 4 pa na akusado para sa kasong human trafficking at child at sexual abuse. Naging kalmado na ang sitwasyon sa loob at labas ng KOJC. Nagsagawa rin ng Thanksgiving prayer ang mga miyembro ng KOJC. Sa larawan mula kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, makikita si Pastor Kibuloy kasama si Attorney Israelito Turion na Chief Legal Counsel ng KOJC at si Police Brigadier General Romeo Macapas, ang Chief ng PNP Intelligence Group. Sa panayam naman ng GMA Regional TV 1 Mindanao kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, Direktor ng Police Regional Office 11, wala pa siyang ideya kung saan ba nahuli si Pastor Kibuloy. I really do not know the details. Pakitanong nyo na lang sa LG kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Gayunpaman, masaya raw siya na sa wakas ay hawak na ng otoridad si Kibuloy matapos ang ilang linggong paghahanap. Handa raw si Torre na harapin ang mga kaso laban sa kanya ng KOJC. Okay lang, sagutin natin as they come. Samantala, sa Facebook post ni Attorney Turion, ipinaliwanag niya na sumuko umano si Pastor Kibuloy dahil naaawa na umano siya sa nangyayari sa kanyang mga miyembro sa KOJC, lalo na sa anyay pagsira ng kanilang compound. Pinasalamatan din ni Attorney Turion ang ilang opisyal ng pamahalaan, Philippine Army at Philippine National Police na tumulong daw sa pagsuko ng pastor. Ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang low-pressure area ang binabantayan po sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Pag-asa ang unang LPA, 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang ikalawang LPA naman ay nasa 2,810 kilometers silangan ng Eastern Visayas at nasa labas ng PAR.
Wala pang direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang mga nasabing LPA, pero may tsansa ang mga ito na maging bagyo. Mababa naman ang posibilidad ng mga nabanggit na LPA na mag-landfall sa bansa. Sa ngayon, hanging habagat ang magpapaulan muli sa malaking bahagi ng Luzon. Sa mga susunod na oras, uulanin po ang halos buong northern at central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Asahan din po ang ulan sa ilang panig ng southern Luzon kasama ang Metro Manila, Visayas at Mindanao. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa NCR, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Batangas, Bulacan, Rizal, Quezon at sa ilang panig ng Zambales, Bataan, Cavite at Laguna. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 10:30 ngayong umaga. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.